Malakas ang buhos ng ulan na sinabayan pa ng panakanakang pagkulog at pagkidlat. Niyakap ni Irene ang sarili nang muling makaramdam ng lamig. Kanina pa niyang isinarado ang mga bintana, pero nararamdaman pa rin niya ang lamig ng hangin mula sa labas. Hating gabi na ng mga oras na yon pero nananatiling dilat ang mga mata niya at nakaharap sa cellphone. Nakakaantok. Kung hindi lang talaga deadline ito ngayon baka kanina pang mahimbing ang tulog ko. Humihikab na saan niya bago nag-inat ng mga braso. Bukod kasi sa pagiging caretaker, ay nagsusulat din siya tuwing gabi. Dagdag income din yon kasi lalo na't nagtaas ang presyo ang narrator na bumibili ng mga istorya niya. Malaking tulong yon para makadagdag sa iniipon niya. Malakas siyang napatili nang bigla na lamang kumulog ng malakas. Kasabay nun ang pagdilim ng paligid. Nalintikan na, brown out pa yata. Dagli siyang bumangon at binuksan ang flashlight ng cellphone. Lumabas siya upang siguraduhin nakasara ng maayos sa mga bintana at pintuan. Nagulat pa siya nang makasalubong ang kasamahan niyang caretaker na may edad na. Halos kaedad to ng yumao niyang lola. Mabait din to, kaya naman hindi rin siya nalulungkot kahit malayo sa kanyang pamilya. Diyos ko, kang bata ka! Aatakihin ako sa'yo sa gulat Wika nito na sabo pang dibdib. Sorry po. Nilapitan niya ito at agad na inalalayan. Kahit may edad na ito ay hindi pa rin ito naiisipang mag-resign. Dahil na rin siguro sa wala na itong pamilya. At palagi nitong sinasabi sa kanya kung gaano ito nagpapasalamat sa mga Salvador. Utang daw kasi nito ang buhay sa mga Salvador. Kaya bilang kapalit ay iniaalay nito ang natitirang lakas sa pagsisilbi sa mga ito. Bakit po ba gising pa kayo? Tanong niya nang mahiupo na ito sa sofa. Nagising ako sa malakas na kulog. Akala ko'y kung ano na. Tugon nito sabay baling sa kanya. Oy, ikaw, bakit gising ka pa? May tinatapos pa po akong nobela, manang. Hindi naman lingi dito na nagsusulat siya. Sa tagal na nilang magkasama ay halos na ikwento na niya ang klase ng buhay niya rito. Hindi ba po pwedeng ipagpabukas na yan? Abay nanlalaki na yung eyebags mo Deadline na po Tsaka busy na ulit ako bukas. Huwag po kayong mag-alala. Patapos na rin naman po ito. Nakangiting tugon niya. O siya sige, maiwan na kita dyan. At ako'y matutulog na. Nang mawala na ito sa paningin niya, saka lamang niya ginawa ang mga naudlot na gagawin sana kanina. Maagang nagising si Irene para pasyalan at i-check ang paligid ng resort. 2 beses sa isang araw niya yun ginagawa. Sa umaga at sa hapon para siguraduhing malinis at walang nakapasok na outsider. Malawak ang buong kabuuan ng resort. 5 taon na halos ang nakakalipas nang magsara yun. At kung bakit, ay hindi niya alam. Hindi na rin naman siya nag-usisa pa. Dahil trabaho lang talaga ang ipinunta niya doon. Pang-anim siya sa 10 magkakapatid. At kahit sabay na kumayod pa ang kanyang magulang, ay hindi pa rin yun sapat. Kaya nang makatapos siya ng high school ay pinili na lamang niya magtrabaho para makatulong. Hindi niya magawang magalit sa mga magulang. Dahil saksi siya kung papaanong magsipag ang kanyang ama sa trabaho. Hindi nga lang maiwasang sumama ang loob niya sa isiping mahirap na nga ang buhay. Ay nagawa pang mag-anak ng marami. Sa kanyang mga kapatid tuloy siya naaawa. Kaya nga nangako rin siya sa sarili na uunahin ang kapakanan ng mga ito. At kung magkakaroon man siya ng pamilya, sisiguraduhin niyang depende sa estado ng buhay niya ang bilang ng kanyang magiging anak. Nang maisuot ang bot at raincoat, ay dumiretso na siya sa gate. May bagyo ng araw na yon, kaya hindi niya na pinasama pa sa pag-iikot ang matanda. Tahimik at tanging hampas lamang ng alon at patak ng ulan ang maririnig sa paligid. Tuloy ay hindi maiwasang makaramdam ng kalungkutan si Irene. Namimiss na niya ang kanyang pamilya. Hindi naman siya maaaring umuwi dahil nakapirma na siya ng kontrata sa mga Salvador. Oras kasi na magtrabaho sa mga ito ay hindi na magkakaroon pa ng day off. 1 beses sa 1 taon lamang sila pinapayagang makauwi sa kanila. Pero dahil malaki ang sahod kaya tinanggap niya na rin. At isa pa, hindi rin siya maiilang gumalaw dahil minsan lamang bumisita ang mga ito. Kahit matagal nang sarado ang resort ay buhay na buhay pa rin ang kulay ng paligid. Alaga sa linis, pati na rin ang dagat.
Mahilig din siya sa halaman kaya halos mapuno ng mga bulaklak ang entrance pa lamang ng resort. Isang oras din ang ginugol niya sa paglilibot bago makabalik sa malaking rest house na kanilang tinutuluyan. Kamuntikan pa siyang mapasigaw sa takot nang madatnan niya sa salas ang lalaking nakaupo sa sofa. Nakahubad do at tanging pantalon lamang ang suot. Nakapatong ang ulo sa headrest ng sofa kaya kitang-kita niya kung papaano gumalaw ang Adam's apple nito. Pero hindi lamang yon ang nakaagaw ng atensyon niya, kung hindi ang kabuuan ng binata. Malakit makinis ang katawan nito, para itong modelo ng sofa. Napansin niya rin ang gwapong mukha nito, lalo na ang matangos na ilong. "And who are you?" Napapitlag siya sa kinatatayuan nang marinig ang buong-buong boses nito. Lalaking lalaki. Dahil sa pagmamasid niya rito ay hindi niya namalayan na napansin na pala nito ang presensya niya. At ngayon, matama na rin tong nakatingin sa kanya. Tumayo siya ng tuwid nang makita kung papaano nitong hagurin ng tingin ng kabuuan niya. At nang magtama ang mata nila, ay isang ngisi ang pinakawalan nito. "Manang, hindi mo naman sinabing may kasama pala kayong diwata rito?" Tanong nito sa kadarating pa lamang na matanda. Pero sa kanya pa rin nakatutok ang paningin. Naiilang na nag-iwas na lang siya ng tingin. Unang kita pa lang niya rito ay lumakas na kaagad ang kabog ng dibdib niya. Bigla siyang kinabahan sa presensya nito. At masasabi niyang may taglay itong kapilyuhan. Nakikita niya yun sa kung papaanong kumislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Ay naku senyorito, hindi po. Sadya lang po talaga siyang maganda. Siya po si Irene, ang kasamahan ko rin caretaker dito." Paliwanag dito ni Manang. Irene, si senyorito, anak nila boss. Nang marinig ang sinabi ng matanday lalo siyang kinabahan. Ang lalaking to ay anak ng kanilang amo? Magandang umaga po senyorito. Sa wakas ay nagkaroon din siya ng lakas na batiin to. Tumayo naman ang binata at nakangising nilapitan siya. "Maniniwala ka ba kung sasabihin kong maganda ka pa sa umaga?" Napamaang siya sa sinabi nito. Po? Baliw ba to? Ang lakas ng tama ah." "Nakahanda na po ang almusal, senyorito." Singit ng matanda nang mapansing naiilang na siya. Good thing at kaagad ding umalis sa harapan niya ang binata. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag. "Pagpasensyahan mo na si senyorito. Nagandahan lang siguro sa'yo." Saad nito sa kanya nang maiwan sila sa salas. "Ayos lang po pero ano po bang ginagawa niya rito?" Tanong niya habang lihim na sinusulyapan ng binata sa kusina. "Dito siya mamamalagi ng ilang araw. Sa pagkakaalam ko ay malapit na ring magbukas itong resort ulit at siya ang magmamanage." "Talaga po?" Hindi niya maiwasang ma-excite sa isiping muling magbubukas ang resort. Ngayon pa lang ay nakakatiyak ng dudumugi ng resort dahil sa ganda ng lugar. Pero may isang bahagi ng pagkatao niyang tutol sa isiping makakasalamuhan niya pa ng matagal ang pilyong binata. Oo, at hindi ito masungit. Malayong malayo sa ibang lalaki na cold and silent, pero hindi niya pa rin maiwasang kabahan. Sa itsura pa lang ng lalaki, siguradong marami itong alam na kapilyuhan. "Oo Irene, kaya maghanda ka rin dahil tiyak na mas dadami ang trabaho natin." "Kapi po nanang." Napangiti siya. Hindi naman siya nababahala kung maraming magiging trabaho niya. Dahil ibig sabihin lang nun ay may dagdag din silang sweldo. Ang problema lamang ay baka hindi na siya gaanong makapagsulat. Mabuti na lamang at natapos siya na ang huling novel na isinusulat. Dahil busy si nanang, ay si Irene ang naatasang samahan ng binata sa pag-iikot sa resort. Hindi na rin siya nagtataka pa sa kadaldalan ng binata. Marami itong tanong at papuring sinasabi sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na bolero talaga to. "Hindi na ako magtataka kung bakit magaganda ang mga halaman. Nagmana yata sila sa'yo." Wika nito nang madaanan nila mga tanim na halaman. At dahil hindi niya alam ang isasagot doon, ay kimingiti lamang ang kanyang ginawa. Hindi niya maintindihan ng sarili. Sanay naman siyang mapuri pero bakit kapag galing sa binata ay naiilang siya? Siguro ay dahil gwapong lalaki ang pumupuri sa kanya. Yun na nga lang sigurong iisipin niya.
Irene, sa tingin mo ba kapag nagbukas itong resort, dudumugin kaya ito ng mga tao? Bigla ay tanong nito. Seryoso tong nakatingin sa payapang dagat. Opo naman, maganda't magaan po sa pakiramdam ang lugar na ito, kaya siguradong magiging successful ang muling pagbubukas nito. Nakangiti siya habang sinasabi ang mga salitang yon. Talaga? Sana nga. Nagtataka niya itong nilingon ng mahimigan ng lungkot sa boses nito. Tuwid tong nakatayo, nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon habang malayo ang tingin. Sobrang seryoso din ang mukha nito ngayon. Malayong malayo sa kaninang panay kalokohan ang lumalabas sa bibig. Anyway, nang nilingon siya nito ay atubili siyang nag-iwas ng tingin. Thank you sa pagsama sa akin sa paglilibot. Salamat din sa pananatiling malinis ng paligid. Halatang hindi napapabayaan. Walang anuman po, trabaho po namin yon. Kahit na, sasabihin ko kay daddy na taasan ang sahod nyo. Po? Ay wag na ho. Malaki na po talagang binabayad sa amin dito eh. Sobra-sobra na nga po. Nahihiyang tugon niya. Matagal tong tumitig sa kanya. Tila naaaliw sa ekspresyong ipinapakita niya. You know what? I like you. Halos manlaki ang mata niya sa narinig. Saglit din siyang natahimik dahil hindi alam kung ano bang dapat na isagot sa sinabi nito. Mabuti na lamang at tinalikuran na siya nito. Nang sumunod na araw ay may ilang kalalakihan ang nagpunta sa resort para mag-ayos sa mga sira at dagdagan pang disenyo ng paligid. Hindi mapigilan ni Irene ang mapangiti habang lihim na pinanonood ang ilang trabahador na busy sa mga ginagawa. Kahit nadagdagan din ng trabaho niya ay tila hindi niya yun ramdam dahil na rin sa excitement na nararamdaman. Talagang ang ipapabukas na muli ang Salvador Resort. Ngayon pa lang ay hindi na siya makapaghintay na tuluyan yung magbukas para madala niya na roon ang pamilya niya. Hindi ko alam na may igaganda ka pa pala kapag nakangiti ka. Gulat siyang napasinghap nang bigla na lamang sumulpot sa tabi niya ang binata. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Senyorito, umusog siya ng konti nang maramdaman ang paglapat ng balat nito sa braso niya. Kasalukuyan siyang nakaupo sa isa sa mga kubo doon. Oras ng pahinga niya at napili niyang magpahinga malapit sa dagat. Malapit na rin sa mga trabahador. Kanina pa kitang pinagmamasdan ah. You look happy. Excited lang po. Dito po kasi sa lugar na ito. Pangarap kong madalang pamilya ko. Naiilang na tugon niya. Kailan ba siya masasanay sa mga titig nito? Really? Tila hindi makapaniwala ang pag-uulit nito. Marahan lang siyang tumango. Sige, sa opening nitong resort, libre ko na kayong lahat dito. Talaga po? Siya naman ngayon ang hindi makapaniwala. Napatayo pa talaga siya sa gulat. Naku, salamat po agad. Lalo nang hindi napawi ang ngiti sa labi niya. Nadala niya pa ito habang nagluluto ng hapunan. Kahit palagi siyang inaasar ng binata, kahit papano ay mabait naman to sa kanya. Kaso hindi pa rin talaga niya magawang masanay kapag tinatawag siya nitong ganda. Nako, siguradong masarap yung niluluto mo, Irene. Abay kanina ko pang napapansin na maganda ang mood mo ha. Puna ng matanda sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na kanina pa siya nitong pinagmamasdan. Palagi naman pong masarap ang luto ko, nanang. Saan niyang hindi pinansin ang nanunukso nitong mga tingin? Talaga ba? O baka naman kasi nakausap mo na naman si Harold. Mahina siyang natawa. Sabi na nga ba't aasarin na naman siya nito sa kababata niyang si Harold? Naikwento niya rin kasi dito ang tungkol sa lalaki at sa panliligaw nito sa kanya. Nanang, wala pa po sa isip kong makipagrelasyon. Mahirap ang buhay, kaya dapat lang na kumayod na lang po ako. Isinalin niya sa mangkok ang nilulutong pininyahang manok, pati na rin ang sinigang na hipon. Request yun ng kanilang senyorito. 23 ka na, Irene. Hindi naman masamang bigyan mo rin ng kasiyahan ng sarili mo. Saad pa rin ng matanda na tinulungan na siya sa paghahanda ng pagkain sa lamesa. Tumigil siya at binalingan ito. Bata pa naman po ako. Saka ko naiisipin yun kapag malapit nang mawala sa kalendaryong edad ko. Ay nako, wala talaga akong panalo sa'yo. Bahala ka nga.
basta't binalaan kita ha. Mahirap tumandang walang kasama sa buhay. Marami naman po kong mga kapatid eh. Sila po makakasama ko sa pagtanda ko. Hindi ka sigurado? Nagbunta ito sa sink para maghugas ng mga kamay. Pagkuway muli siyang binalingan. Tatawagin ko lang si senyorito. Paalam nito bago lumabas ng kusina. Malalim naman siyang napabuntong hininga. Hindi niya lang pinapahalata pero napapaisip din talaga siya sa mga sinasabi nito. Kahit kasi siya sa sarili niya ay hindi sigurado kung makakasama niya rin ba hanggang sa pagtanda mga kapatid. Papaano kapag nagkaroon na ng kani-kanilang pamilya mga ito? Siguradong maiiwanan siyang mag-isa. Hindi naman siguro. Anya sa sarili. Pagkuway naghugas na rin ang mga kamay. Nang dumating ang matanday kasama na nitong senyorito Tristan nila. At tulad ng nakagawian ay magkakasabay silang naghapunan ng gabing iyon. Katulad ng mga naunang araw ay hindi pa rin nauubusan ng sasabihin ng binata. Marami tong kwento sa kanila. Minsan nga'y lihim na siyang natatawa. Kung hindi niya lang kasi ito kilala ay iisipin niyang masungit to. Irene, pagkatapos mo dyan may gagawin ka pa ba? Mula sa umiikot na damit sa washing machine ay bumaling ang tingin niya sa binatang nakatayo. Hindi kalayuan sa kanya. Muntikan pa siyang matulala ng malanghap ang mabango nitong amoy. Idagdag pa ang kakisigan nito na kahit sino ay talaga namang maglalaway. Ang fresh kaya nitong tignan. Saglit niyang inalala ang susunod na gagawin pagkatapos maglaba. Lilinisin ko po yung ibang cottage. Bukas mo nalang gawin yon. Magpapasama ako sa iyo sa bayan. May bibilhin po kayo? Ako na lang pong mabili mamaya. Meron pero gusto ko ring mamasyal eh. Sasamahan mo ba ako? Magkakasunod siyang napatango. As if namang may karapatan siyang humindi. Kanina pang pinipigilan ni Irene ang matawa habang nakatingin sa binata. Stop it. Umayos siya ng tayo nang magsungit ito. Po? Sa lubong naman ng kilay na tinignan siya nito. I said stop laughing at me. Hindi naman po Pagmamaang-maangan niya. Hindi maitago ng mata niya ang humanga lalo dito. Kahit kasi nagsusungit ay gwapo pa rin. I can see it in your eyes, woman. Nakagat niya ang lower lip. Sorry naman po, senyorito. Pero sigurado po ba kayong yan lang ang bibili niyo dito sa bayan? Tanong niya habang nakatingin pa sa hawak nitong ice cream. Tss, gusto lang din kitang makasama. Medyo naboboring na ako sa bahay. Wika nito. Hindi na niya nakita ang nahihiyang mukha nito dahil kaagad na itong naglakad palapit sa kotse. Siya naman ay naiwang natitigilan. Ano daw? Gusto siyang makasama nito? Tinampal niya ang sarili. Nabibingi na yata ako Anya't kinain na lamang ang hawak na ice cream bago sumunod sa binata. Road trip muna tayo. Huwag ka mag-alala. Nagpaalam naman ako kay Manang. Saad nito habang nagmamaneho. O sige lang po. Wala rin naman siyang dahilan pa para tumanggi. Naguguluhan lang siya dahil sa inaakto nito. Kung umakto kasi ito parang gusto talaga siyang makasama. So Irene, tell me about yourself. Po? Nagtatakang nilingon niya ito. Ano ba talagang trip ng isang to sa kanya? I just wanna know you. May resume pa po akong nakatago. Bigay ko na lang po sa inyo pagka-uwi natin. What? Munti ka na siyang mapasubsob nang bigla na lang itong nagpreno. What the heck? Mahina itong napamura. Ayos ka lang? Nag-aalala nitong tanong. Ayos lang ho, senyorito. Tugon niya. Mabuti na lamang at naka-seatbelt siya. Bakit po ba bigla na lang kayo nagpreno? May problema po ba? Nothing. Umuwi na pala tayo. Tila nawala ng ganang saad nito. Yung resume ko po pala. Forget about that. Di ko naman yung kailangan. Bagaman nagtataka sa biglaang pagbabago ng mood nito ay tumango na lamang siya. Malapit na sila sa resort nang muli itong magsalita. Irene. Nagtatanong na nilingon niya ito. Do you have a boyfriend? Po? Hindi niya alam kung tama bang narinig niya o nabibingi na naman siya. Kasi kung tama, bakit naman itatanong pa nito? Never mind. Tugon nito. Hindi na rin siya nagsalita pa dahil mukhang wala na nga sa mood ang binata. Irene,
May tatanong sana ako sa'yo. Huwag mo sanang mamasamain. Umaga ng araw na yon at kasalukuyang nagdidilig ng halaman ng dalaga nang bigla na lamang sumulpot ang nanang niya. Nang, opo naman. Umayos siya ng tayo at hinarap to. Pero bigla din siyang kinabahan nang mapansin ang kaseryosohan ng mukha nito. Ano po ba yun? Nililigawan ka ba ng senyorito? Bigla ang panlalaki ng mga mata niya sa tanong nito. Kung may kinakain nga lang siya, itiyak na nasa mid na siya. Ano po bang klaseng tanong yan? Pasensya ka na, Irene. Hindi ko maiwasang magtake. Palagi kasi kayong magkasama. Ilang beses ko ring nakikita kung gaano kang titigan ni senyorito. Nanang naman. Naiilang na nag-iwas siya ng tingin. Siyempre hindi po. Papaano kung ligawan ka niya? Saglit siyang natigilan. Pagkuway mahinang natawa. Siyempre po walang pag-asa. Hindi ko ho siya type. Pasimple niya itong tinalikuran at muling bumalik sa pagdidilig. Ginawa niya yun upang hindi nito makita ang namumula niyang mukha. Bigla na lang din kasi niyang naisip na baka nga may gusto sa kanya ang kanilang senyorito. Pero papaano naman ito magkakagusto sa kanya? Oo nga't maganda siya pero yun lang ang maipagmamalaki niya. Hindi siya mayaman at lalong hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Bakit naman wala? Mabait at gwapo naman siya. Napabuntong hininga siya. Nanang, hindi po ang mga katulad ni senyorito ang mga tipo ko. Hindi ko po siya gusto. Pikit mata niyang saad para lang tigilan na siya na matanda. Pero hindi niya akalaing narinig pala yun ni Tristan. Kaya ang nakangiti nitong mukha ay mabilis na napalitan ng aura. So, sinasabi mo bang wala kang kagusto-gusto sa akin? Bigla siyang kinabahan nang marinig ang boses na iyon. At tubili siyang tumayo at hinarap ang binatang may madilim na aura. Katabi nito ang natahimik na ring matanda. Naku, hindi naman po sa ganun, senyorito. Bigla ay gusto niyang pagsisihan ng mga sinabi. Mukhang nagalit yata to. Matiim lang siya nitong tinignan. Pagkuway binalingan ng matanda. Manang, darating na po mga kaibigan ko. Mananatili sila rito ng ilang araw. Pakihanda na lang po yung mga silid na tutuluyan nila. Maautoridad na utos nito bago umalis. Irene, pasensya na. Kaagad siyang nilapitan ng matanda at humingi ng pasensya. Ayos lang po. Anya kahit ang totoo ay bigla na lamang sumibol ang takot sa dibdib niya. Nang sumunod na araw ay nanibago si Irene sa kasungitan ng binata. Dinaig pa nito ang yelo sa sobrang lamig ng pakikitungo sa kanya. Ni kahit pagngiti ay pinagkait nito sa kanya. What are you doing? Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa salas. Katatapos lang niyang linisin uli ang mga silid ng sumulpot sa harap niya ang binata. Salubong ang kilay nitong nakatingin sa kanya. Senyorito? At tubili siyang tumayo at itinago ang cellphone sa kanyang likod. Tapos mo na ba mga pinapagawa ko at paupo-upo ka nilang dyan? Natigilan siya. Ang senyorito niya ba talaga ang kaharap niya? Iba kasi ang tono ng pananalita nito. Masyadong nakakasakit. Gumaganti ba ito dahil naapakan ng ego nito sa mga sinabi niya? Hindi naman yung totoo ah. At ilang beses na nga rin ba niyang tinangkang humingi ng tawa dito? Ang kaso pinapangunahan agad siya ng kaba. Lalo na't nag-iba na kagad ang ugali nito. Tapos na po ang lahat. Kahit naiinis ay magalang pa rin siyang sumagot. Ito ang magiging sunod na amo niya. Kaya marapat lamang siguro na maging magalang pa rin siya. Then, clean my room. Ano po? Pag-uulit niya. Sa pagkakatanda niya, ay kalilinis lang niya kahapon ng silid nito. You heard me, right? Clean it now. Yun lang. At padabog na siya nitong tinalikuran. Muli niya namang binalikan ng cellphone. Konti na lamang ay matatapos na niyang sinusulat. Kung hindi nga lamang dumating ang binata. Anong nangyari dito? Hindi makapaniwalang nilibot niya ng tingin ang silid ng binata. Kalilinis lang niya kahapon pero para itong dinaanan ng malakas na bagyo ng mga oras na yon. Naggalat ang mga damit sa sahig, mga papel, unan at kumot. Sa papuntang CR ay may bakas na mga natuyong putik. Ayaw man niyang mambintang pero hindi niya maiwasang isipin na sinadya ang mga kalat na yon. Ganito ba gumanti ang taong yun?
Naiiling na tanong niya habang inuumpisahan ng maglinis. Dahil sanay naman siyang maglinis, ay madali niya na lamang na natapos linisin ng silid. Sinunod naman niya ang banyo at hindi na siya nagtaka pa nang makitang mas makalat doon at maputik. Sa halip na magreklamo ay pinili na lamang niyang manahimik at ituloy ang paglilinis. Nang makatapos ay kaagad rin siyang lumabas. Kasabay nun ang pagbukas ng silid at pagpasok ni Tristan. Mukhang katatapos lamang nitong maligo ng dagat. Nakahubad ito at tanging shorts lamang ang suot. Mariin siyang napalunok nang mapasadahan ng katawan nito. Tila ba may naguutos sa kanyang haplusin ng mga matitigas nitong abs. Shucks! Shucks na malagkit! Ganitong-ganito ang katawan ng mga bidang lalaki sa nobela ko ah. At hindi niya akalaing pati siya'y makakakita rin noon. What? Ngunit bumalik din siya sa wisyo nang marinig ang maaligasgas nitong boses. Nang masalubong niya ang tingin nito, ay dinaig pa niya ang binuhusan ng nagyayelong tubig dahil sa lamig ng tingin nito. Natigilan siya. Pilit naghahagilap ng sasabihin. Nilagpasan naman siya nito. Kung tapos ka na, makakalabas ka na. Gusto niya na talagang ginawin sa lamig ng pakikitungo nito. Sige po. Nagmamadali naman siyang lumabas at tinungo ang sariling silid. Kaagad niyang nasapo ang kumakabog na dibdib. Nang sumapit ang gabi ay umingay ang loob ng rest house dahil nagsidatingan na ang barkada ni Tristan. Si Irene na busy sa paghahanda ng lamesa ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkailang. Hindi kasi talaga siya sanay sa maraming tao. Lalo na sa maingay. Irene, tawagin mo na sila senyorito. Handa na kamong hapunan. Utos ni Manang na ikinatigil niya. At tubiling nilapitan niya ito. Hindi po ba pwedeng kayo na lang? Matapis niya pa itong initian pero inismiran lamang siya nito. Ikaw na iha at marami pa akong gagawin. Napalabi siya. No choice na tinungo niya ang salas. Habang papalapit siya dun ay palakas din ng palakas ang boses ng mga ito. Nang tuluyan siya makarating sa salas, ay tila may dumaang anghel dahil bigla na lamang tumahimik ang mga ito nang makita siya. Nahihiya namang hinanap niya ang binata. Iniiwasan niyang mapatingin sa mga taong naroroon. 10 ang mga ito. Nabilang niya kahit hindi tinitignan ng mga ito. 6 na lalaki at 4 na babae. Senyorito, handa na po ang hapunan. Lakas loob niyang saad. Hello miss, I'm Ronald. Anang tisoy na lalaking bigla na lamang lumapit sa kanya. Siya naman ay akmang iimik nang bigla namang lumapit sa kanya si Tristan. Nasa lubong ang kilay. Let's eat first. Mahaba pa naman ang gabi. Saad ng binata bago siya nilagpasan. Naiwan naman siyang natigilan. Ang akala niya kasi lalapitan talaga siya nito. Oops, sorry. Anang matangkad na babae nang sanggiin siya sa balikat. Haharang-harang ka kasi. Dagdag naman ang babaeng kasunod. Nang mawala ang mga ito sa paningin niya, ay naiwan siyang naiirita. Problema ng mga yun. Hating gabi na pero hindi pa rin magawang makatulog ni Irene. Kanina pa siya pabaling-baling sa higaan pero hindi talaga siya dalawin ng antok. Hindi naman siya makapagsulat. Hindi niya alam kung na-writer's block ba siya o naiinis lang siya sa pakikitungo sa kanya ni Tristan. Kaya hindi siya makapagsulat-sulat. Kakainis! Padabog siyang bumangon at naisipan na lamang na magtimpla ng gatas. Madilim ang salas ng madaanan niya. Tanging sa kusina lamang may ilaw na mga sandaling yon. Pero ang balak niyang pagtitimpla sana ng gatas ay naantala nang makita si Tristan na nakasandal sa sink. May hawak tong baso ng tubig at tila ay malalim ang iniisip. You're still awake? Why? Napasinghap siya sa kinatatayuan nang bigla na lamang itong lumingon sa kanya. At kahit may kalayuan to sa pwesto niya, ay naaamoy pa rin niya ang pinaghalong alak at sigarilyong hininga nito. At hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto niyang amoy nitong ganon. Hindi po ako makatulog. Pilit niyang iniignora ang presensya nito. Humakbang siya palapit dito para lumapit sa lalagyan ng mga gatas. Anong gagawin mo? Magtitimpla po ng gatas, pampaantok.
Nang lingunin niya ito ay kita niyang mariin itong paglunok. Alam mo namang marami tayo dito ngayon sa bahay. Sa susunod, huwag ka nang magsusuot ng ganyan. Saad nito na kaagad inilayo ang tingin sa dibdib niya. At noon lang niya na-realize na manipis na bestida nga palang suot niya. At tanging panty lamang ang suot niya sa loob. Wala siyang bra. Kaya talagang mahahalatang bilugan niyang dibdib. Unless inaakit mo ko. Nang tumingin to sa kanya muli na naman niyang nakita ang pilyong ngisi nito. Kaagad naman siyang napaatras at iniharang ang mga braso sa dibdib. Hindi po. Magkakasunod siyang napailing. Bigla naman ang pagdilim ng mukha nito. Tila hindi nagustuhan ang inaakto niya. Scared, huh? Humakbang ito papalapit sa kanya. At dahil wala na siyang atrasan pa kaya tuluyan na siyang na-corner nito. Senyorito! Pinigilan niyang mapapikit ng marahan itong haplusin ang pisngi niya. Ang pagdampi ng mainit nitong palad sa kanya nagbibigay ng milyong boltahe ng init sa kanyang katawan. Don't worry, Irene. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito o sadyang paus lamang ito ng mga oras na yon. You're not also my type. Mariin pero tila nangaakit na saad nito bago siya nilayuan. Nang marinig naman ang sinabi nito ay tila siya nagising sa isang panaginip. Kaagad siyang umayos ng tayo at tinilikuran to. Muli siyang bumalik sa pagtitimpla. Pero wala naman na doon ang atensyon niya. Kung hindi sa salitang binitawan ng binata. 5 salita lamang yon pero parang dinurog ang puso niya. Bigla tuloy ay parang gusto niya maglupasay at mag-iiyak. Pero teka, bakit naman siya iiyak? Bakit siya masasaktan? Hindi niya naman to type. Parehas lang silang hindi gustong isa't isa. At iyon ang tama. Dahil hindi naman sila bagay. Kanina pang nagmamap ng sahig sa sala si Irene pero hindi siya matapos-tapos. At papaano nga ba siya matatapos? Kanina pang pabalik-balik ang 2 babaeng bisita ni Tristan. Ang putik pa ng flat sandals ng mga ito. Kaya no choice siya kung hindi ang ulitin ang pagmamap. Hindi naman niya masaway at baka awayin siya. Mahirap na kung magkakaproblema siya sa pagtatrabaho. Annie, I think Tristan's really like you. Kailan mo ba kasi siya sasagutin? Tanong ng maliit na babae doon sa mistisang babae. Hindi niya gustong makinig sa usapan ng mga ito. Pero otomatikong nagiging tsismosa siya kapag naririnig ang pangalan ng binata. Malapit na, Kriza. Magugulat ka na lang, boyfriend ko na siya. Tugon naman dito ng tila kinikilig na babae. At dahil ayaw niya nang marinig pa ang sasabihin ng mga ito, ay sumabat na siya sa usapan. Mga madam, baka po pwedeng sa kusina or sa balcony muna po kayo. Nagmamap po kasi ako baka madulas po kayo. Mabuti sana kung nakaupo ang mga ito sa sofa. Hindi Nakatayo lamang at paulit-ulit. Palabas-labas at papasok ng kusina kaya naman hindi siya matapos-tapos. Haler, napapagod din kaya siya? What did you just say? Maarte siyang nilingon ng mga ito. Looks like tinataboy niya tayo, Annie. Nanlalaki ang mga matang napailing siya. Ay naku ma'am, hindi naman po sa ganun. Nagmamap po kasi ako. Mariin niyang nahawakan ang dulo ng map. Mukhang mapag-iinitan pa yata siya ng mga anak ng mga mayayaman. And so? Nagre-reklamo ka sa amin? Kasalanan ba namin yan ng trabaho mo? Nang uuyam na tinignan pa siya ng Annie. Ang hirap niyo naman po palang makaintindi. Anong nangyayari dito? Pare-pareho silang natigilan nang dumating ang lalaking may nakakatakot na aura. Tristan, mabutit dumating ka. Kaagad na naglapitan ng mga ito sa binata at mukhang magsusumbong pa yata. Lihim tuloy siyang napairap. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng nobela at siya ang bida na palaging inaapi. But no way. Bakit siya magpapaapi? Itinataboy kami nitong caretaker mo. Parang batang sumbong ni Annie. Ngali-ngali niyang higitin ang buhok nito at sabihing hindi bagay dito ang magpanggap na naaapi. Nung tignan siya ng binata ay mariin siyang napailing. Ang sabi ko lang naman po ay doon muna kayo sa balcony or sa kusina. Nagmamap kasi ako tapos pauli-uli kayo rito. Hindi ako matapos sa ginagawa ko Mabuti sana kung ito lang po ang gagawin ko. Mahabang paliwanag niya.
Teka nga, bakit ba siya nagpapaliwanag? Wala naman siyang pakialam kung maniniwala man to o hindi. Ang sa kanya lang ay nagsasabi siya ng totoo. See? Nagrereklamo pa? Nasa kubo sila Marvin. Hinihintay nila kayo ron. Seryosong saad ni Tristan na sa kanya lamang nakatuon ang tingin. What? Hindi naman makapaniwalang tinignan to ng dalawa. Yun lang ang sasabihin mo? Hindi mo man lang ba pagagalitan yung babaeng yan sa pambabastos sa amin? Dinuro pa siya nito na hindi man lamang niya pinansin. Tinalikuran niya na lamang mga ito at nagpatuloy sa ginagawa. Yeah, Annie's right, Tristan. Masyadong bastos yung katulong mo. You heard me, right? Kanina pa nila kayong hinihintay dun. Kung ayaw niyo naman, my gate is open for the two of you to leave. Dahil in the first place, hindi naman kayo imbitado sa resort ko. Muntikan niya nang mabitawan ng hawak na map nang marinig ang sinabi ng binata. Hindi niya akalaing masasabi nito yon sa mga kaibigan nito at sa babaeng nagugustuhan din nito. Nang wala na siyang narinig na ingay, ay saka lamang siya lumingon sa gawin ng mga ito. At tama nga siya, nakaalis na ang dalawang babae pero si Tristan ay nanatiling nakatayo doon habang nakatingin sa kanya. What? Pagsusungit nito nang mapansing nakatingin siya. Hindi pa man niya nagagawang sumagot ay tinalikuran na siya nito. Anyari doon? Akala pa naman niya hindi na ito galit sa kanya dahil ipinagtanggol pa siya kanina. Pero mali na naman pala siya. Pagod na sumalampak ng higa si Irene nang matapos sa lahat ng linisin. Maaga sana siyang makakapagpahinga kung hindi lang labas-pasok ang mga bisita ng amo niya sa loob ng bahay. Natagalan tuloy siya sa pagmamap. Mag-aalas 5 na nang mapasulyap siya sa wall clock, kaya napagpasyahan na muna niyang umidlip. Pakiramdam niya na mga oras na yon ay bibigay na ang katawan niya. Sobra ang pagod niya kahit hindi pa man natatapos ang buong maghapon. Idagdag pa ang pagsusungit sa kanya ng binatang amo. Kahit anong tangka niyang iwasan to ay palagi pa rin niya itong nakikita. Malapit na siyang hilahin ng antok nang bigla namang may magkakasunod na kumatok mula sa labas ng silid niya. Hello Irene, busy ka ba? Napabalikwas siya ng bangon nang marinig si Natasha, isa sa mga bisita at kaibigan ng amo niya. Sa 4 na bisitang babae, ay ito lamang ang masasabi niyang mabait dahil ito lang naman ang pumapansin sa kanya. Ma'am, may kailangan ho kayo? Tanong niyang pagkabukas ng pinto. Napatingin din siya sa kasama nitong babae na hindi malaman kung ngingiti ba sa kanya. Yes, at ikaw ang kailangan namin. Masiglang tugon nito. Pwede ka bang sumama sa amin mamaya? Overnight sa tabing dagat, para naman makabanding ka namin. Namilog naman ang mata niya sa gulat. Talaga ba? Inaaya siya ng mga itong maligo ng dagat? Ma'am, napakamot siya sa sentido. Ayaw niya mang tanggihan ng mga ito dahil mukhang gusto talaga siyang maging kaibigan. Pero hindi talaga siya pwedeng sumama. Baka lalo lamang siyang pag-inita ng amo niya. Kung iniisip mo si Tristan, don't worry. Nakapagsabi na kami sa kanya at pumayag naman siya. Dumako ang tingin niya sa kasama nito nang biglang magsalita. So ano, sama ka na dali. Ako na bahala sa'yo. Saad ni Natasha at nagawa pa siyang kindatan. Walang magawa na napatango na lamang siya. Hindi niya man maamin pero gusto rin niya talagang maranasan kung ano bang pakiramdam ang mag-overnight sa tabing dagat. Baka sakaling magkaroon uli siya ng bagong ideya sa susulating nobela. Nang sumapit nga ang dilim ay natagpuan na lamang ni Irene ang sarili sa tabing dagat. Kasama si Tristan, pati na rin ang mga kaibigan nito. Dahil hindi pa naman nagbubukas ang resort, kaya solo nila ang buong lugar. Kaya't kahit maingay ang mga itong magkwentuhan at pati na rin ang sound na nagmumula sa speaker ni Natasha, ay walang sumasaway sa kanila. Nakaupo sila palibot sa bonfire habang nagiinuman. Inakala pa niya kanina na ma-out of place lamang siya, pero hindi naman pala dahil sinasama siya sa kwentuhan nila Natasha. Hindi nga lang niya maiwasang mailang dahil kanina pa niyang nararamdaman ang mga titig ni Tristan. Shut Irene! Kahit isa lang, bawal ang KJ. Napatingin siya sa basong may lamang alak na hawak ni Annie. Hindi niya maintindihan ng babaeng to. Kanina pa niyang sinabi na hindi siya umiinom, pero palagi na lang siyang inaabutan ng alak. Pasensya na, hindi po talaga ako umiinom eh.
Ano ba yan? Wala namang pakisama. Nakahalukip-kip na segunda naman ni Krisa. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Akmang kukuhanin na ni Ronald ang shot glass kay Annie nang bigla namang sumingit si Tristan. So bakit ka pala sumama rito kung hindi ka naman pala iinom? Halos lahat yata sila'y natigilan nang marinig ang seryoso nitong boses. Bigla ring tumahimik ang paligid at nang tumingin siya sa gawin nito ay halos ginawin siya dahil sa lamig na mga tingin nito sa kanya. Sorry guys, hindi ko pala nabanggit sa kanya na may inumang magaganap. Pagdatanggol naman ni Natasha. Pero humalukip-kip lamang ang binata habang mariin pa ring nakatingin sa kanya. Overnight to na mga legal age na. So, anong akala niyang gagawin natin dito? Maglalaro? Nakataas pa ang kilay nito. Kaya naman nahihiyang nagbaba siya ng tingin. Lalo na't narinig niyang mahinang tawa ni Annie. Huminga siya ng malalim bago tumunghay at inabot ang baso na nakaaraw pa rin sa kanya. Hindi naman siguro ako malalasing dito. Pinilit pa niyang tumawa upang mawala ang tensyon sa paligid. Kumukulo ang dugo niya sa binatang amo. Feeling niya, pinahiya siya nito. Pero sa isang banda ay may kasalanan din siya. Dahil bakit ba sumama pa siya sa mga ito? Alam naman niyang hindi niya kahit kailanman magiging kalibel ang mga ito. Nang maubos ang laman ng baso ay marahan niya yung inilapag sa buhanginan. Bago tinignan ng binata. Walang nagbago. Masama pa rin itong nakatingin sa kanya. Nang mawala ang tensyon ay muling umingay ang mga ito. At nag-umpisa na naman ang tanungan. Ikaw Irene, ilan ang naging boyfriend mo? Tanong ni Natasha na ikinatigil niya. Matagal bago siyang nakasagot. Para kasi nakakahiya kung sasabihin niyang wala pa. Nakatingin lang naman ang mga ito sa kanya na tila hinihintay ang sagot niya. Maging si Tristan na kasalukuyang umiinom. Wala pa. Sa sobrang hina ng boses niya, ay hindi niya sigurado kung narinig ba ito ng mga iyon. What? Seryoso ka? At your age? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Krisa. Naiilang na tumango siya. Big deal ba yun? Ano bang gusto mo sa mga lalaki, Irene? Nakagat niya ang labi. Bakit ba ang daming tanong ng mga to? Sa halip na sumagot ay nagpaalam na lang muna siya sa mga ito na magbabanyo. Kahit ang totoo, umiiwas lamang siya. Ayaw niyang magsinungaling pero hindi rin naman niya pwedeng sabihin sa mga ito na katulad ni Tristan ang gusto niya sa mga lalaki. Pagkarating sa CR sa salamin agad siya humarap. Pinakatitigan niya noon ang sarili. Medyo namumula ng mukha niya dahil sa nainom na alak. Pero hindi pa naman siya nahihilo. Nagtagal lamang siya doon ng ilang minuto bago napagbasiyahang lumabas. Pero sa kanyang paglabas ay naabutan niya rin ng binata na nakasandal sa pader. Nakatungo ito habang ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa. Tila may hinihintay doon. Natigilan tuloy siya. Hindi niya alam kung papansinin ba ito o lalagpasan na lamang. Nang tila maramdaman itong presensya niya, ay nag-angat ito ng mukha at kaagad na nagtama ang mata nila. Senyorito? Umayos ito ng tayo bago siya nilapitan. Bakit ang tagal mo? Bagot na tanong nito. May kailangan po ba kayo? Yes. Tumingin to sa harap niya mismo. Ihatid mo ako sa kwarto ko. Napamulagat naman siya sa sinabi nito. Ano po? Hindi mo ba ako narinig? Napalunok siya. Seryoso ba ito? Sa itsura nito, mukhang nakakalakad pa naman to ng maayos. Kahit nga marami itong nainom ay tila hindi man lang to tinatabla ng alak. Sige po. Saad na lamang niya bago ito tinalikuran. Pero natigilan din siya nang muling tawagin siya nito. Hindi mo man lang ba ako aalalayan? Tuluyan ang nagsalubong ang kilay niya. Gustuhin man niya itong singhalan ay hindi niya nalang ginawa. Labag sa loob na nilapitan niya na lamang to at inilagay sa balikat niya ang isang braso nito bago niya ito inilalayan sa bewang. Huwag na lang po kayong magpabigat at baka matumba ho tayo. Saad niya. Hindi niya alam kung anong trip nito pero pagbibigyan niya na lamang to kesa sungitan pa siya. Hingal kabayo siya nang makarating sa silid nito. Inalalayan niya itong makaupo sa kama bago nag-inat ng braso. Irene,
Itinigil niyang ginagawa at tinignan to. Po? Ngayon niya lang napagtanto na mukhang lasing na nga rin to dahil bahagya nang namumungay ang mga mata nito. Hindi mo sinagot yung tanong ko kanina. Hinihintay ko yung sagot mo. Saad nitong diretsyong nakatingin sa kanya. Ano pong tanong? Anong gusto mo sa lalaki? Napalunok siya. Ano ba yan? Umiiwas na nga siya kanina tapos ito na naman. Tinatanong na naman siya. Hindi naman po yan mahalaga, senyorito. Iniiwas niya ang tingin mula dito. Para na kasi siyang matutunaw sa klase ng tingin ipinupukol nito. At sino nagsabing hindi yun mahalaga? Nanigas siya sa kinatatayuan ng kunin nito mga kamay niya. Senyorito? Rinig niyang malakas na pagtahip ng kanyang dibdib habang nakatingin sa kamay niyang hawak nito. Kailangan kong malaman para magawa ko. Para magustuhan mo na rin ako. Biglang lumamlam ang mga mata nito nang muli siyang binalingan. At pakiramdam niya ay nabingi siya sa sinabi nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naguguluhan kasi siya. Gusto ba siya nito o baka lasing lang to? Pero sa halip na sagutin ang tanong niya ay hinigit na lamang siya nito. Dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Napasinghap siya. At nanlalaki ang matang tinignan nito. Akmang tatayo siya nang higpitan nito ang hawak sa bewang niya. Senyorito! Pero naputol na sa hangin ang sasabihin niya nang bigla na lamang nitong sakupin ang labi niya. Dahil sa gulat ay hindi kagad siya nakapag-react. Hindi rin niya alam kung ano bang dapat na gawin. Dapat niya ba itong itulak dahil sa biglaang paghalik sa kanya? O dapat niya bang tugunin ang halik nito? Dahil kahit ayaw ng utak niya ay salungat naman doon ang sinisigaw ng puso niya. At maging ang katawan niya ay tila nagugustuhan din ang halik na ginagawa nito. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang utos ng puso niya. Namalayan niya na lamang na nakayakap na siya rito at masuyo ring tinutugon ang halik nito. Dahil naman sa ginawa niyang yun ay nagkaroon ng lakas ng loob ang kamay ni Tristan na maglumikot sa kanyang katawan. At sa bawat dantay ng mainit na palad nito sa kanyang katawan ay napapaliyad siya dahil sa pakiramdam na para siyang pinapaso. Lunod na siya sa ginagawa nito at wala siyang lakas pa para pigilan to sa ginagawa sa kanyang katawan. Lahat ng nararanasan niya ngayon sa piling nito ay bago sa pakiramdam niya. Kaya nga kahit bukas ang aircon ay pinagpapawisan siya sa init na nararamdaman. Senyorito, hindi na niya napigilan ang paggawala ng ungol nang maramdaman ang pagdampi ng labi nito sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Parehas na silang hubad at nasa paanan niyang binata na tila sinasambang kagandahan niya. Natigilan lamang siya nang maramdamang tila may gustong pumasok sa kanya. Balak pa sana niya magprotesta pero nauwi lamang yun sa malakas na daing nang tuluyan nang makapasok sa kanyang binata. Kasabay ng pagpatak ng luha niya, ang pag-iisa ng katawan nila ni Tristan. Magulo ang buhok at nangingitim ang ilalim ng mga mata, ang nabungaran ni Irene pagharap niya sa salamin. Napabuntong hininga siya sa kanyang itsura. Ilang gabi na nga ba siyang walang maayos na tulog? Ilang gabi na rin bang nakakalipas mula nang may mangyari sa kanila ni Tristan? At ilang araw niya na bang pilit na iniiwasan to? Hindi naman sa sinisisi niya ito. Wala namang dapat na sisihin sa nangyari. Dahil bukod sa pareho silang lasing, ay alam naman niyang kagustuhan din niya nangyari sa kanila. Nahihiya lang talaga siyang humarap dito. Ano pa ba kasing ihaharap niya rito, hindi ba? Ayos ka lang ba, Irene? Abay, ilang araw ka nang wala sa sarili ah. Binalingan niya ng tingin ng nag-aalalang matanda. Pagkuway nginitian to. Ayos naman po ako, nanang. Nakaka-stress lang po yung isinusulat ko. Hindi ko po alam kung papaanong tatapusin. Kasalukuyan silang naghahanda ng almusal para sa mga kaibigan ni Tristan. Sa pagkakaalam niya, ay 2 araw na lamang at mag-uuwian na rin ang mga ito. Kaya kahit papano ay makakahinga na siya ng maayos. Hindi kasi siya makapagtrabaho ng maayos dahil palagi siyang kinukulit na sumama nila Natasha sa lakad ng mga ito. Nahihiya na rin siya kay nanang dahil sinasambot na nito ang dapat ay trabaho niya. Sabi ko naman sa'yo,
Itigil mo muna ang pagsusulat habang andito pa ang mga kaibigan ni Senyorito. Tignan mo nga, nanlalaki na nga eyebags mo. Hindi siya agad nakaimik sa tinura nito. Dahil ang totoo, kaya hindi talaga siya makatulog ay palagi niyang naaalalang na magitan sa kanila ni Tristan at hindi niya alam kung papaano pa yun makakalimutan. Pagkatapos niyang matulungan ng matanda ay nagpaalam na rin siya dito at pumunta na sa likod ng rest house kung saan nagtatanim siya ng mga bagong biling halaman. Kumuha kagad siya ng maliit na upuan at nagsimulang magbungkal ng lupa. Kinuha niya rin ang cellphone para magpatugtog. Kapag ganun kasi nag-e-enjoy siya sa ginagawa. Kung minsan nga'y sumasabay pa siya sa pagkanta. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay natigilan siya nang makaramdam ng presensya mula sa kanyang likuran. Kaya naman ang nilingon niya ito ay halos mabitawan niya ang hawak nang makita kung sinong taong nasa harapan niya ngayon. Masungit itong nakatingin sa kanya habang nakahalukip-kip. Mariin niyang naitikom ang bibig at hindi malaman ang gagawin. Sumabay sa pagkataranta niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Gustuhin man niya itong batiin pero hindi niya magawa. Sumisigaw ang tanong sa isip niya kung naalala din ba nito ang nangyari sa kanila. After din kasi nang namagitan sa kanila, ay wala naman tong pinagbago. Palagi pa ring masungit. Mas naging cool din, lalo na kapag nakikita siyang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito. Nang buo nang pasya niyang batiin ito ay bigla itong umalis sa harapan niya. Nang sundan niya ito ng tingin, ay nakita niyang dumiretso ito sa table at umupo sa bakal na upuan paharap sa gawin niya. Mariin siyang napalunok. Dun pa yata balak na tumambay ng lalaki. Sa naisip ay parang sinilihan ang pang-upo niya. Hindi siya mapakali knowing na nasa paligid lamang to at maaaring panoorin ang ginagawa niya. Pakigawa ko ng kape. Utos nito at diretsyong nakatingin sa kanya. Ako po? Wala sa sariling tanong niya, dahilan para magsalubong ang kilay nito. Lihim naman niyang namura ang sarili. Malamang Irene, may iba pa bang tao rito? Kastigo niya sa sarili bago tumayo. Sige po. Anya bago mabilis na pumasok sa loob. Mabilis lang din naman niyang nagawa ang inuutos nito, kaya nakabalik agad siya sa likod. Doon ay naabutan niya itong nakaupo. Seryosong seryoso ang mukha, tila'y malalim ang iniisip. Naging mabagal tuloy ang paglalakad niya habang tinitignan to. Ngayon niya lang napansin, parang mas lalo yata itong naging gwapo sa paningin niya. Pero alam naman niyang hindi lang yun ang dahilan kung bakit palaging tumitibok ng mabilis ang puso niya tuwing nasa paligid to. Alam niya pero natatakot siyang aminin kung ano yun. Sa ngayon ay pilit niyang ibabaon sa utak niya na hindi ito ang lalaking gusto niya. Umayos siya sa paglalakad nang mapatingin to sa kanya. Ito na po yung kape, senyorito. Wala namang imik na kinuha lang nitong tasa sa kanya, ni hindi siya binalingan pa ng tingin. Binalikan niya naman ang ginagawa at muli yung ipinagpatuloy. Inoff niya na rin ang cellphone dahil baka maingayan pang binata. Ang sipag talaga, ang swerte ng magiging boyfriend mo. Kahit hindi niya lingunin ay kilalang kilala niya ang boses na yon. Si Ronald. Ito lang naman ang may lakas ng loob na kausapin siya. Yung ibang lalaki ay pansin niyang tila ilag na ilag sa kanya. Will you shut up? May ginagawa siya. Doon ka sa loob. Singhal naman dito ni Tristan. Tinawanan lamang to ng lalaki. Napailing siya. Kahit kailan talaga ay ang lakas ng loob mang-asar nitong si Ronald. Easy bro, pinupuri ko lang naman siya. Saan ni Ronald? Jack pa talagang magiging boyfriend mo, Irene. Pagpapatuloy nito. Hindi niya kailangan ng papuri mo. Mukhang mainit talaga ang ulo ni Tristan. Kaya naman kahit wala siyang balak na pansinin ng lalaki, ay hinarap niya lang niya ito bago patuluyang saniban ng dargo ng amo niya. Swerte din naman ang magiging girlfriend mo, sir. Kasi napakadaldal mo. Hindi siya maboboring. Nakangiting saad niya. Kita niyang pagkislap ng mga mata nito. Habang sa gilid ng mga mata niya, ay kita niyang halos magdikit na ang mga kilay ni Tristan. Talaga? Kung ganun, jowain mo na ako para swerte tayo sa isa't isa.
At dahil alam naman niyang nagbibiro lang to kaya sinakyan niya na lang din ang trip nito. Oh sige ba? Saad niya na ikinatawa din nilang dalawa. Pero sabay din silang natigilan at natahimik nang makarinig ng kalabog. At nang lingunin nila si Tristan ay halos mapasinghap siya nang makitang nagkalat ang bubog ng tasa at kape sa lamesa. Nang tignan niya naman ang binata ay sobrang dilim ng aura nito. Mariin siyang napalunok nang makaramdam ng takot. Ngayon niya lang nakitang ganun to kagalit at kung bakit ay hindi niya alam. Padabugtong tumayo't lumakad palapit sa kanila. Ang akala niya'y sisinghalan sila nito pero hindi nangyari yon dahil nilagpasan lang sila nito. Anong nangyari doon? Puno ng pagtatakang tanong niya. Baka nagselos. Tila natutuwa pang tugon ni Ronald. At nang lingunin niya ito ay nakangising kinindatan lang siya nito. Lalo lang tuloy siyang nagtaka. Nasa kalaliman ng pagtulog si Irene nang magising siya sa magkakasunod na katok. Nagtataka man kung sinang kumakatok sa kalaliman ng gabi ay pupungas-pungas din siyang bumangon. Hindi na nga niya inayos pang nagulong buhok at basta na lamang binuksan ang pinto. Pero halos mawala ang lahat ng antok niya sa katawan nang mabungaran kung sinong pangahas na kumakatok. Senyorito! Gulat na bulalas niya nang makita itong nakatayo sa harapan niya. Gulo-gulo ang buhok nito, mapupungay ang mga mata at mukhang lasing pa ito. Kaagad na kumalabog ang dibdib niya. Nanlalaki ang mga mata at bahagya din siyang napaatras. Mahigpit niyang hinawakan ang doorknob nang makaramdam ng matinding kaba. Ano pong ginagawa niyo rito? What? Bahay ko to. My house, my rules. Nang magsalita ito'y nalanghap niya ang pinaghalong amoy ng alak at sigarilyo. And you? Hinagod nito ng tingin ang kabuuan niya. Pagkuway na palunok nang magtagalan tingin sa dibdib niya. You are mine. Mine alone. Tuluyan na siyang napaatras nang humakbang ito papasok sa loob ng silid niya. Inagaw din ito ang doorknob at ito na mismo ang nagsara ng pinto. Lalo siyang binundol ng kaba nang marinig ang pag-click ng lock. Nataranta siya pero pinilit pa rin niyang makahanap ng paraan para makatakas sa binata. Nang makitang bukas ang pinto ng banyo ay umisip agad siya ng paraan kung papaanong makakarating doon. Don't think to escape from me, Irene. Maaligasgas na boses na saad nito bago siya hinapit sa bewang. Hindi pa man siya nakakapag-react ay mabilis na nitong nasiil ng halik ang labi niya. Hindi katulad ng nakaraan, kakaiba ang klase ng halik nito ngayon. Tila iyon ay nagpaparusa. Agresibo, mabilis at malalim, kaya halos maubusan siya ng hangin. Kung hindi niya pakakagatin ang labi nito ay hindi siya makakawala sa mapagparusang halik nito. Mahina naman tong napadaing, pero saglit lang dahil lalo lamang nagliyab sa galit ang mga mata nito. Dahilan para lalo siyang kabahan. Kung ano man po ang naiisip mo. Pagkatapos ng gabing to, sisiguraduhin kong wala ka nang magiging kawala pa sa akin, Irene. Putol nito sa sasabihin niya bago siya muling siniil ng halik. Hindi na rin siya nakawala pa sa malabakan nitong braso na nakayakap sa kanya. At tulad nung unang beses ay hindi na rin siya nakatanggi pa dahil kahit anong tutol ng utak niya ay alam niyang wala yung panalo sa gusto ng katawan at puso niya. At tuluyan na rin niyang inamin sa sarili na talo siya dahil kahit anong gawin niyang pag-iwas at pagtanggi ay hindi pa rin nun mababago ang katotohanan na tuluyan na siyang umibig kay Tristan. Pag-ibig na hindi niya alam kung masusuklian ba dahil alam naman niyang kung may maaari mang maramdaman sa kanyang binata, wala yung iba kung hindi init lamang ng katawan. Attracted lang ito sa kanya. Masakit ang buong katawan niya nang magising kinaumagahan. Nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi ay kaagad siyang napatingin sa lalaking katabi niya na mahimbing pa ring natutulog. Napangiti siya. Ito ang pangalawang beses na nakita niya ito nang malapitan pero wala pa ring nagbago. Still, ito pa rin ang pinakagwapong lalaking nakita niya bukod sa kanyang ama. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Napakaamo nitong tignan, hindi halatang masungit. Tumigil lang siya sa ginagawa nang gumalaw to.
Nang maramdaman niyang malapit na itong magising ay dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya nito pwedeng makita sa ganoong ayos at siguradong magtataka rin to kung bakit naroroon to sa kanyang silid. Siyempre, lasing to kaya't ine-expect niya na wala itong maalala sa nangyari sa kanila. Natigilan siya sa akmang pagbangon ng magsalita to. And where do you think you're going? Bahagya pang paus ang boses nito. Halatang kagigising lamang. Mariin naman siyang napapikit bago ito nilingon. Senyorito, kailangan niyo na pong lumipat sa silid ninyo. Baka may makakita sa inyo dito eh. And so? Ano naman kung may makakita sa akin dito? Prenteng tanong nito. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang bewang. Napamulagat naman siya't hindi makapaniwala sa narinig. Kailangan niyo na pong lumabas. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Bumangon na rin to't sumandal sa headrest. At dahil naalis ang kumot sa katawan nito, kaya malaya niyang nakikita ngayon ang matigas nitong dibdib. Pero kaagad din niyang inalis ang paningin doon. Baka nga po may makakita. The hell I care. Kahit presidente pang makakita sa atin dito, wala akong pakialam. Mas may pakialam akong makasama ka. Natigalgal siya't napatitig dito. Seryosong mukha nito. Hindi ka babakasan ng anumang kapilyuhan. Napailing siya. Siya rin ang nagsawang hanapin sa mga mata nito na nagbibiro lamang to. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Damn it baby, ang slow mo. Kahit halatang naiinis nito dahil sa katatanong niya, ay hindi pa rin niya maiwasang maakit sa sexy voice nito. Pero teka, ano daw? Baby? Totoo bang tinawag siya nitong baby? Ano pong tinawag ninyo sa akin? Akala ko ba writer ka? Bakit ang slow mo naman? Marahan itong pinisil ang ilong niya. Hindi ko kasi talaga maintindihan. Ano ba talagang trip mo? Hindi na rin niya naitago pa ang inis. Bakit ba kasi hindi na lang siya nito diretsuhin? Pinipigilan niya nang ang sariling wag umasa tapos babanat pa ito sa kanya ng mga ganong salita. Naiiyak tuloy siya dahil pakiramdam niya. Pinaglalaruan lang siya nito. Trip kita. Ano? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Bumanghalit naman ito ng tawa bago siya kinabigat, mahigpit na niyakap. Wala. Sabi ko mahal kita kahit napaka-slow mo. Tuluyan na nga siyang naiyak sa sinabi nito. Pinilit niyang kumawala sa yakap nito at nang magtagumpay ay pinagsusuntok niya ito sa dibdib. Nakakainis ka. At sa tingin mo maniniwala pa ako sa iyo ha? Matapos mo kong sungit-sungitan at pahirapan. Naiinis sa singhal niya. Lalo naman itong natawa habang sinasalo ang lahat ng suntok niya. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Basta, hayaan mo lang ako na iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Kailan mo pa na-realize na mahal mo ako? Unang kita ko pa lang sa iyo. Nasabi ko na agad sa sarili ko na ikaw na ang babaeng hinahanap ko. Tugon ito na diretsyong nakatingin sa kanya. Matagal na kitang mahal, Irene. Manhid ka lang talaga. Kahit kinikilig na sa mga naririnig ay nagawa niya pa rin tong irapan. Kung mahal mo ko, bakit ang sungit mo palagi sa akin tapos pinahihirapan mo pa ako sa paglilinis? Dahil nasaktan ako nung sinabi mo na hindi mo ako gusto. Hindi mo alam kung gaano akong nanliit noon. Hindi ko matanggap. Pero syempre, mas lalong hindi ko matanggap kung hindi ka mapapa sa akin. Kaya nilunok ko ng lahat ng pride ko. Mahabang paliwanag nito. Muli siya nitong hinigit para yakapin. Hindi naman na siya pumalag pa. Sorry kung nasaktan din kita. Pero hindi naman totoo yung sinabi ko kay Nanang. Sinabi ko lang yun para hindi na niya ako kulitin. Talaga? Kumikislap ang matang tanong nito. Tila biglang nagkaroon ng buhay. Hinawakan niya ang baba nito pag huway mabilis itong hinalikan sa labi. Opo, mahal din kita eh. Kung ganun, sinasagot mo na ako? Ang ilong naman itong pinisil niya. Hindi ka pa nga nanliligaw eh, pero sige na, tayo na. Nawarak mo na nga ang bataan eh. Malakas naman itong natawa sa sinabi niya. Warakin ulit natin. Wika nito bago siya mabilis na siniil ng halik. Saksi ang apat na sulok ng kanyang silid kung papaano muling nag-isang kanilang puso at katawan.
Naging maganda ang sumunod na mga araw sa buhay nila Irene at Tristan. At kahit sila na ng binata, ay patuloy pa rin ang paninilbihan niya bilang caretaker. Hindi na rin siya pumapalya sa paggawa ng nobela. Tila lalong nagkaroon ng buhay ang kanyang pagsusulat dahil nagkaroon siya ng panibagong inspirasyon. Habang si Tristan naman ay tuluyan ang naging busy dahil ilang araw na lang ang hihintayin at magbubukas na ang Paradise Salvador Resort. At dahil alam niyang kinakabahan to sa pagbubukas, kaya't palagi siyang nasa tabi nito para palakasin ang loob nito. Kasalukuyan silang nag-aalmusal noon nang bigla na lamang sumama ang timpla ng tiyan niya. Kaya't kaagad siyang tumayo at tinungo ang lababo. Doon ay pilit siyang nagsusuka dahil pakiramdam niya hinahalukay ang kanyang tiyan. "Hey, baby, are you okay?" Kaagad siyang nilapitan ng nag-aalalang lalaki. Marahan din itong hinagod ang kanyang likod. Biglang sumama yung tiyan ko eh. Nakangiwing tugon niya. Sinubukan niya muling sumuka pero wala namang lumalabas. "Dalhin na kaya kita sa ospital, B?" Kahit masamang pakilasa ay hindi pa rin niya napigilang huwag matawa. Masyado talaga tong OA pagdating sa kalusugan niya. Ayaw na ayaw nitong nagpupuyat siya sa gabi. Palaging sinasabi na sa umaga na lang siya magsulat na hindi niya namang sinang-ayunan. Siyempre mas payapa siyang magsusulat sa gabi. "Ano ka ba, Tristan? Nagsuka lang ako oh." Hinarap niya ito at hinawakan ng dalawang pisngi. "I'm okay and I am healthy." "Sure ka ba?" Matamis niya itong initian bago tumango. Habang tumatagal na nakakasama niyang binata, ay lalo lamang siyang nai-inlove dito. Halos lahat ng hilingin niya ay nasa binata na. Masyado itong malambing at maalaga. At halos hindi siya makapaniwala na nararanasan niya na ngayon ang nararanasan ng mga bidang babae sa nobela niya. Naitakip ni Irene ang kamay sa bibig nang makita ang resulta ng hawak na pregnancy test. Magkahalong kaba at sayang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Kaba dahil hindi niya alam kung matatanggap ba yun ni Tristan. At saya dahil magiging nanay na siya. "Salamat sa biyaya, Panginoon." Mahinang usal niya bago pinunasan ang mukha at inayos ang sarili. Nang lumabas siya ng silid ay suot niya na muli ang matamis na ngiti para salubungin ang paparating na binata. Kasal na lang talaga ang kulang at masasabi niyang mag-asawa na talaga sila at wala na talagang makakasira pa sa relasyon nila. Pero syempre, hindi naman siya nagmamadali. Sapat na sa kanya na mahal siya nito at sa kanya ito palaging umuuwi. Nang bumukas ang pinto, ay niluwanon ng lalaking kahit mukhang pagod, ay napakagwapo pa rin. Wala na siyang sinayang na oras. Nilapitan niya ito at sinugod ng yakap na masuyo naman itong tinugon. "Kamusta ang bibi ko?" Malambing niyang tanong habang inaalis ang suot nitong polo. "Kanina pagod pero ngayon malakas na ulit. Nakita na kita eh." Hindi na siya nakaiwas pa nang kabigin siya nito at halikan. God knows kung gaano niya kagusto ang mahalikan ito. Nang makapagpahinga ito, niyaya niya itong maghapunan. Hawak niya sa kanang kamay ang maliit na pulang kahon. Doon nakalagay ang ginamit niyang piti. Habang kumakain ay tuloy lamang ang kwento nito. Habang siya'y kanina pang kinakabahan kung papaano ibibigay ang hawak. "Kinakabahan pa rin ako. Paano kung hindi maging successful ang opening? Maya-maya ay wika nito. Kababakasan ng pangamba." "Hindi yan." Hinawakan niyang kamay nito at marahan yung pinisil. "Siguradong dadagsain niyo ng tao. Magtiwala ka lang." Malalim naman tong napabuntong hininga. "Sana nga. Ayokong madisappoint sila, mami. Palagi naman silang proud sa'yo. Anyway, I have something for you para mawala yung kaba mo." Napangiti naman to. "What is it?" "Pikit ka muna." Utos niya na sinunod kaagad nito. Mukhang excited talaga siya. Lalo tuloy siyang kinabahan. Mariin muna siyang napapikit bago lakas loob na iniabot dito ang kahon. "Open your eyes na." Nag-iwas agad siya ng tingin na makita ang kislap sa mga mata nito. "Ano to?" Tanong nito habang inuumpisahang buksan ang kahon. Siya naman ay halos hindi na makahinga. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon nito. Papaano kung hindi pa pala ito handang maging ama? "What the?"
Mahina tong napamura ng tuluyang tumambad sa paningin nito ang piti na may 2 guhit. Totoo ba to? Halos mapaiyak siya na makita ang saya at galak sa mga mata ng binata. Malayong malayo sa reaksyon na inaasahan niya. Bigla tuloy ay gusto niyang pagalitan ng sarili. Hinusgahan niya agad to. Magiging tatay na ako. Napatayo pa talaga ito at nilapitan siya. Magkakasunod naman siyang napatango. Surprise! Naiiyak niyang tugon. Nag-uumapaw sa ligaya ang puso niya dahil sa sayang nakikita niya sa mga mata nito. Yes! Napasuntok pa talaga ito sa hangin. Magiging tatay na ako! Gustuhin man niya itong sawayin dahil masyado nang malakas ang boses nito. Thank you, Irene. Hindi mo alam kung gaano mo akong napasaya. Kumalas to sa pagkakayakap. Pagkuway marahang hinawakan ng mga pisngi niya. Pangako, magiging mabuti akong ama. Pakamamahalin ko kayo. Teary-eyed na wika nito bago siya sinil ng halik. Naniniwala ako sa iyo, Tristan. Saad niya sa pagitan ng mga halik. Paradise Salvador Resort Grand Opening. Halos mapuno na ng tao ang labas at loob ng resort. Tulad ng palaging sinasabi ni Irene, naging successful nga ang pagbubukas noon. Kahit malalayong lugar ay dumayo pa talaga para lang makapunta doon. Marami ring sikat na artistang naimbitahan, kaya't mas lalong sumaya ang crowd. Ang buong angkan ng Salvador ay naroroon, pati na rin syempre ang kanyang pamilya. Masaya niyang ipinakilala ang binata sa kanyang magulang at halos wala nang mapaglagyan ng galak sa puso niya dahil legal na both sides ang relasyon nila. At walang kahit sino man ang tumutol, kahit na caretaker lamang siya at bilyonaryo ang lalaki. Tumahimik ang buong paligid ng dumilimang paligid at segundo lang ay bumukas naman ang 2 spotlight. Ang isa'y nasa stage at nakatutok kay Tristan na may hawak na microphone at sa kanya naman tumutok ang isang spotlight. Hello, good evening everyone. Nais kong magpasalamat lahat sa pagpunta nyo rito. Hindi to magiging successful kung wala kayo. At syempre, nais ko ring pasalamatan ang babaeng mahal ko. Irene, baby ko. Listen because this song is for you. Kinikilig siyang napangiti habang nakatitig sa binatang kumakanta. Naglalakad tong palapit sa kanya habang kumakanta. Hindi niya tuloy magawang alisin ang paningin dito. I love you. Wika nito nang nasa harapan niya na. At gusto ko lang sabihin sa harap ng maraming tao at sa harap ng pamilya natin na sigurado na ako sa'yo. Mahal na mahal kita at wala na akong ibang gusto pang makasama hanggang sa pagtanda. Kung hindi ikaw lang. Nasapo niya ang bibig nang lumuhod dito sa harapan niya at maglabas ng pulang kahon habang rinig naman niyang nagsinghapan ang mga nanonood sa kanila. Irene Soberano, will you please marry me? Tanong nito habang nakatingal at hinihintay ang sagot niya. Nagsimula namang umingay ang paligid at isa lang ang sinasabi nila. Oo na yan! Halos lahat yun ay yun ang sinasabi. Pinunasan niya muna mga luha sa pisngi bago magkakasunod na tumango. Yes, of course, yes. Yes? Tila hindi pa makapaniwalang tanong nito. Magkakasunod uli siyang tumango. Yes nga, tumayo ka na dyan. Yes, woo! Kaagad itong tumayo't isinuot sa daliri niyang singsing bago siya mahigpit na niyakap. I love you, Mrs. ko. And I love you too, Mr. ko. At sa harapan ng mga taong mahal nila, ay pinagsaluhan nilang tamis ng halik na sa isa't isa lamang nila naranasan. Wakas.